What's up mga kababayan? Good morning po sa lahat. Sa atin pong kababayan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa lahat. Ganun na rin po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako po ng mundo. Isang magandang buhay para sa lahat. Ito, kapansin-pansin nga po na ang dami na pong mga multi-sectoral groups ang nananawagan para i-impeach itong si Sara Duterte, ang atin pong Vice President. Nung pong January 31st, abay napakaraming grupo po ang sumisigaw dyan. Nagsasabing impeach Sara now. Patalsikin na, paalisin na itong si Sara Duterte, mga kababayan. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shoutout ang aking mga subscribers and followers. Kayo po yun. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking napakaliit na channel, mga kababayan. Bekenemen, sana po'y mapalaki din po natin ang aking channel dahil sa ngayon nasa 6K pa lang po tayo at ako'y nananawagan po para po mapalawak natin ang ating channel at lumawak ang ating panawagan sa mga kapwa po nating Pilipino, hoping na meron po tayong mangilan-ngilan, kahit mangilan-ngilan lang, na mabuksan ang tamang pag-iisip. Dahil marami po sa ating mga kapwa Pilipino ang tulog sa pansitan, mga kababayan. Hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin nila ang masamang grupo. Pinagtatanggol pa rin nila ang hindi tama. Dapat po kalampagin natin sila. We need to educate them. Hopefully, na matauhan ang mga kapwa po nating Pilipino na mga ito. Na hanggang ngayon ay panatiko pa rin. Talagang sumasamba pa rin sa isang politiko. Mga kababayan, we need to serve our country. We need to serve our people. Hindi po yung mga politiko ang dapat po nating depensahan, protektahan. Hindi po dapat ang mga politiko, inuulit ko. Mahalin natin ang ating bayan. Dapat tayo po'y maging isang makabayan, patriotiko at hindi panatiko. Gusto ko pong pag-usapan natin sentro kay Sara Duterte dahil nga po left and right ang mga grupo, multi-sectoral groups, mga civil society groups, ang mga nagsisigawan po ngayon. Gusto pong i-impeach, patalsikin tong si Sara Duterte, mga kababayan. Alam nyo, maliwanag naman po kasi na marami pong mga questionabling bagay na nagawa ang ating Vice Presidente. Hindi po makapagpaliwanag. Wala po sanang problema kung nagbibigay po siya ng eksplanasyon, paliwanag sa taong bayan. Pero iba po ang ating Vice Presidente. Imbis na magpaliwanag, siya po ay nagagalit, dinadaan po sa galit para po tumigil na ang taong bayan sa pagreklamo laban po sa kanya. Hindi po tama yan. Meron tayong demokrasya, kaya dapat lang na ipahayag natin kung ano ang ating nararamdaman at dapat lang na ipaglaban natin kung ano ang tama, mga kababayan. While I was sitting, mga kababayan, at papahinga, naisip ko po itong mga bansang kagaya po ng Japan. Isang magandang halimbawa. Alam ko po na ang Japan, napaka-sensitive po ang kanilang mga leaders dyan. Na kung meron pong mga alingas-lingas, mga chismis sa isang pinuno ng bayan or leader, isang leader, ay sila na po kusa ang nagre-resign, nagbibitiw na po sila sa kanilang pwesto. Kung malagay ang kanilang pangalan sa kahihiyan, ay sila na mismo ang nagde-decide na magbitiw na sa tungkulin. Ganun po sa Japan at meron pa nga pong mga cases, mga kababayan,
na meron pa nga pong nagsusuicide. They commit suicide dahil nga po sa kahihiyan na kanilang nagawa. Ganun po sa ibang bansa. Lalong-lalo na po, let's take Japan as an example, mga kababayan. Delikadesa po ang ating pinag-uusapan dito, mga kababayan. Delikadesa, mga kababayan. Ang tanong, meron kayang delikadesa? Si Madam Sara. What is the meaning of delikadesa? So habang nagpapahinga ako kanina, tinignan ko nga tong delikadesa. Sabi dito, sa nabasa ko, delikadesa is a key Filipino value. Yan, lalo na po sa mga public servants. Sa atin po mga serbisyo publiko. A key Filipino value that involves a sense of appropriateness. Decency. Alam niyo po, pag sinabi po nating decency, abay, that is confirming to standard of morality. Pag sinabing meron kang decency or decente yung tao na yan, abay, alam po natin na respetado yung tao na to. Alam po natin na maganda ang kanyang record, may integridad. Yan, decency. At ituloy ko po. And discretion in our actions and decisions. Yan, mga kababayan. Ito po, mahalaga ito. Pakinggan nyo. It is about doing the right thing even when no one is watching. Yan po ang delikadesa. Gumagawa ng tama kahit na walang nakatingin sa kanya. At isa pa, and being sensitive to the feelings of others. Mga kababayan, sensitibo sa feeling o nararamdaman ng ibang mga tao. As in the case of Sara Duterte, wala po siyang delikadesa. Mga kababayan, left and right ang nananawagan. Ibagsak, i-impeach si Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, hollow blocks po yata ang face ng ating. Wala pong delikadesa kung sa Japan yan, ang tao ang nagrarally, pinagsisigawan na bumaba ka na dyan sa pwesto. Apay, right away. Magre-resign na yan, yung public servant na yan or government official na yan. Pero ibang-iba po sa Pilipinas. Makakapal, mga kababayan, parang hollow blocks ang pagmumuka. I can't believe it. Pero ganito po ang ating mga politiko sa Pilipinas. You know, in fairness kay Sara Duterte, hindi lang po siya, marami sa mga politiko dyan na may mga involvement, mga kababayan. Sabihin na natin kahit hindi pa napapatunayan. Mabanggit lang ang pangalan mo, abay, sirang-sira na ang iyong pagkatao. Huwag mo nang hintayin na sipain ka ng taong bayan. Marami pong makakapal. Naku, hindi ko na masabi. Marami po talaga makakapal ang pagmumuka, mga politiko especially, politicians. Involvement sa peking gera kontra sa droga. Abay, andyan pa rin, hindi man lang mag-resign. Sila Bato de la Rosa, Bongo, may mga involvement yung mga yan. Robin Padilla, you know, ex-convict din po. Dapat may delikadesa, hindi na tumatakbo itong mga ito. Sino pa pa? Yung mga may kaso, Jinggoy, Bong Revilla, at iba pa, marami po sila. Sino pa ba? Lito Lapid, delikadesa. Wala ka namang nagawa, nakaupo ka lang sa Senado. Amy Marcos, nagtatanggol sa China, meron ba delikadesa? Dapat, kung merong nasasabi ang taong bayan sa'yo negatively,
at alam mo namang totoo, abay mag-resign ka na. Sana magkaroon ang lahat ng politiko na delikadesa. Wala po. Kasing kapal ng hollow blocks ang mga faces ng ating mga serbisyo publiko. Kahit sila po ay nai-involve sa mga kaso, meron pong mga allegations. Ito si Pastor Borloloy, mga kababayan. Si Pastor Kibuloy. Ang daming kaso patong-patong. Walang delikadesa. Meron ka ng kaso, di ka na dapat tumatakbo. Dapat bigyan mo naman ng kahihiyan ang opisina ng Senado. Maliwanag na sa ating bayan, it doesn't exist tong delikadesa na to. Sana, gayahin natin ang Japan. What did we see last January 31st? We saw the different groups, mga civil society groups. They are shouting for BP Sara's impeachment, pushing for the Vice President's impeachment. At yun, wala man lang reaksyon mula po sa Vice President. Wala lang. Deadma lang. Deadma, mga kababayan. What is the Filipino value of delicadeza? Delicadeza is a sense of pride, honor, propriety, decorum, or decency. A person who is riddled with controversies of corruption should have delicadeza to resign from office. Yan. Dapat gayahin natin ang Japan. Kung ipinapanawagan ng taong bayan na ma-impeach ang isang leader, dapat wag mo nang hintayin ang impeachment, mag-resign ka na. Yan. Kaya ang mensahe nito ay para kay Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. Ganun na rin sa mga trapo na hanggang ngayon may mga involvement sa pogo, sa mga korupsyon, sa mga patayan, EJKs. Ang kakapal ng balat nyo, yan ay pagpapakita ng pagiging manhid, kalos, insensitive, mga kababayan. Dapat maging sensitibo tayo sa panawagan ng taong bayan. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Isang magandang umaga, magandang buhay sa lahat. Please don't forget to subscribe and share my video. Marami pong salamat.